Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino na pansamantalang humahalili kay Miss Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Yes, happy TNK Day, Miss Jessel. Happy TNK Day, Miss Sharon. At happy TNK viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live stream sa Facebook at YouTube ng Radio Magazine at sa PCW Facebook page. Happy TNK listening naman po sa lahat ng nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM kung saan live na live ang ating programa tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon po yan. At take note po mga ka-TNK, may replay din po ang ating programa sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 tuwing Sabado mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. And nasa TV na rin po ang ating programa. Mapapanood ninyo ang TNK Replay sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa For the Box. At mababalikan din po ninyo yung ating mga past episodes sa TNK webpage na makikita po ninyo sa inyong mga screen at sa YouTube channel ng Philippine Commission on Women. Pwede nyo rin pong i-download. Parang ang daming ang daming option. Ang audio files ng ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang library.pcw.gov.ph at i-search ang Tinig ng Kababaihan. Ayan, sobrang dami nyo na pong options na hindi nyo na po dapat palagpasin ang ating TNK episode. Samantala, Miss Sharon at mga ka-TNK, isang dagdag gad-alaman po. Sa November 25 po ay magsisimula na ang 18-day campaign to end violence against women. Ang nasabing kampanya po ay taon-taon nating ginugunita simula 2006 at nakaangkla ito sa Republic Act number 10398 na idineklara ang November 25 na National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children. So, kung 18-day ito, kailan natatapos ang kampanya? Kung nag-start to sa November 25, no, Miss Jessel. At ano naman ang pinagkaiba nito sa global campaign na 16 days of activism against gender-based violence? Yung 18-day, Miss Sharon, natatapos siya tuwing December 12 dahil in-extend po ng Philippines ng 2 araw yung 16 days of activism against gender-based violence upang isama po natin yung International Day Against Trafficking na inoobserba po ng Pilipinas tuwing December 12. Ito po ay alinsunod sa Proclamation number 1172 na pinirmahan ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero kahit 18 days lang po no yung campaign period natin, ang advocacy natin kontra VAW ay ongoing all year round. Correct ka dyan. I agree, Miss Jessel. Pero nabanggit mo ang International Day Against Trafficking every December 12, Ibig sabihin ba niyan ay kasama ang human trafficking sa mga VAW-related laws? Yes po, kasama. Ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ay kasama po sa mga itinuturing natin na VAW-related laws. Pero bukod po dito, pati ang Anti-VAWC Act ay kabilang din po ang Anti-Sexual Harassment Act, Anti-Rape Law at Safe Spaces Act sa mga batas na may kaugnayan sa VAW. Okay, malawak pa lang talaga ang sakop ng VAW, Miss Jessel? Opo, malawak talaga. Ngunit isang dagdag kadalaman lang po sa ating mga ka-TNK. Sa kasalukuyan po, yung ating Anti-VAWC Act or RA 9262 ay tumutukoy lamang po sa mga abuse within intimate partner relationships. Ibig sabihin ba niyan ay maaaring kasuhan lang
ng anti-vowsy ay ang husband at boyfriend? Pwede pong current husband, boyfriend o girlfriend para sa mga kapatid natin na LGBTQIA+ community o hindi kaya ay mga dati pong karelasyon, no, former intimate partner. Kabilang din po dito yung mga nagkaroon ng dating o sexual relationships. Kumbaga, hindi excuse na wala kayong label. Parang, di ba, minsan may mga complicated relationships, ano. Kung kayo naman ay naging intimate sa isa't isa, no. Parang kaya yun ang kasama, no. Opo, parang gano'n na nga, Miss Sharon. Pero para sa mga ka-TNK naman natin na naka-experience ng abuse mula sa mga taong wala kayong intimate na relationship, no, may mga batas pa rin po tayo na pumoprotekta sa kanila. Mahalaga lang po na malaman natin na itong Anti-Vowsy Act, no, yung RA 9262, sa ngayon, no, sa kasalukuyan, ay para sa mga babae at sa kanilang mga anak na naka-experience ng abuse mula sa kanilang current o former intimate partner. Kaya pala anti-vowsy kasi violence against women and their children. Okay, parang marami akong natututunan. No? Pero Miss Jess, nakikurious lang ako, ano-ano naman ang mga uri ng abuse na nakapaloob sa Anti-Vowsy Act natin? Opo, Miss Sharon, marami po yun, no? Pero ang nakalagay po dito sa ating RA 9262, no, Anti-Vowsy Act, meron pong 4 na uri ng abuse of violence. Una po dito, yung physical violence. Pangalawa ay sexual violence. Pangatlo ay psychological violence. At yung pang-4 po ay yung economic abuse. Okay, last question na lang, Ms. Jessel. Baka nakukulitan ka na sa akin. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, kapag sinasabi bang psychological violence, anong ibig sabihin nun? Opo, basahin ko na lang, Ms. Sharon, na yung ayon po sa ating Anti-Vowsy Act, tumutukoy po ang psychological violence sa mga akto o omisyon na nagsasanhi o malamang na magsanhi ng mental o emosyonal na pagdurusa ng biktima, such as but not limited sa intimidation, harassment, stalking, pagkasira ng ari-arian, pangungutya o panghihiya sa publiko, paulit-ulit na pang-aabusong verbal at mental infidelity. Kinabibilangan ito ng pagpapahintulot sa biktima na mapanood ang physical, sexual o psikolohikong pag-aabuso sa isang miyembro ng pamilyang kinabibilangan niya o na masaksihan niya po ang alinmang anyo ng pornography o masaksihan ng pinsala mula sa mga pang-aabuso sa kanilang alagang hayop o ang di legal o di makatwirang pagkakait sa karapatan niya sa kustodiya o pagdalaw sa kanilang mga anak. Naku, take note po mga ka-TNK, ano, malawak pala yung psychological violence and yung context po ng vow o violence against women, grabe kung dito sa under psychological violence, ano, matindi. Okay, thank you Ms. Jessel sa inyong dagdag alaman. At samantala, dumako na po tayo ngayon sa ating hashtag Say sa TNK question of the Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, ngayong nalalapit na ang annual 18-day campaign to end violence against women, nais naming marinig ang tinig ng kabataan. Paano mo sisimulan o itutuloy ang laban kontra VAW? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-comment o mag-share ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po ang number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Okay, at sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa 18-day campaign to end VAW. Stay tuned po, mga ka-TNK. Magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na This 18-day campaign to end violence against women or VOW, we're inviting all men to step up, speak up, and stand for respect and equality for a VOW-free Philippines. The hashtag Mr. Respeto Challenge encourages men to share their personal stories, reflections, and promises that show what positive masculinity truly looks like. How to join? Record a short video, 30 seconds to 2 minutes, portrait or landscape in a smart casual or everyday attire. Make sure your audio is clear. In your message, answer this. How do you use your influence at home, at work, or in your community to help end violence against women? And how can other men be allies? You may follow this simple spiel. Ako si bilang lalaki, ngayon ang tamang panahon para gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lalaki para sa isang VOW-free Pilipinas. Inaanyayahan ko si na makibahagi sa hashtag Mr. Respeto Challenge. Post your video on your social media account. Tag the Philippine Commission on Women at PCW.gov.ph and use the hashtag Mr. Respeto and hashtag VOW-free.ph. Challenge a friend. Inspire more men. Help amplify the call for respect, equality, and a VOW-free Philippines. Nagbalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman, at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madara. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang United for a VOW-free Philippines, kasama po natin ngayong araw live dito sa ating studio ang isa sa Information Officer ng Philippine Commission on Women upang kwentuhan po tayo sa nalalapit na 18-day campaign to end VOW. Mga ka-TNK, pakinggan po natin ang tinig ni Ms. Shara Dave Absede mula sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division ng PCW. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ms. Shara. Magandang hapon po, Ms. Jessel, Ms. Sharon, and happy TNK Day po, especially sa atin pong mga ka-TNK na nanonood po at tumututok this afternoon. I'm glad po to be part of this program this afternoon. Okay, welcome Miss Shara, no. Idiretso ko na po kasi dalawa kayong aming guest ngayon, ano. I'll be fast. Nalalapit na po ang taon ng 18-day campaign to end violence against women, na magsisimula nga po sa November 25 at magtatapos sa December 12. At bagamat taon-taon na itong ginugunita, mayroon pa rin hindi masyadong aware sa kampanyang ito. Bilang panimula, maaari ba ninyong ibahagi sa atin, sa mga ating ka-TNK, kung paano nga ba nag-umpisa yung kwentong inumpisahan ni Jessel ay dagdagan nyo po yung 18-day campaign at bakit ito mahalaga sa ating mga Pilipino. Thank you po, Ms. Sharon. No, as mentioned nga po kanina sa first part ng ating program, this campaign po officially nag-start po tayo noong 2006, yung 18-day campaign to end violence against women. And of course, this was made possible po doon sa pamamagitan po ng Proclamation number 1772 na officially na-declare po natin na from November 25 until December 12 ay gugunitain po natin itong observance na ito. So, para lang po may brief background yung ating po mga ka-TNK, no? Bukod po dito, sumali na rin po tayo. Nag-start po tayo sumali noong 2002 doon po sa 16 days of activism against gender-based violence. So, ano naman po ito, 2002 po tayo nag-start sumali, but this started way back in 1991. So, ito po yung nag-spark or nagsimula po nung ating, kumbaga po pagtutulong-tulong globally at coordinated action para po tuluyang tuldukan yung pong karahasan sa atin pong mga kababaihan. So, what's in it naman po para sa ating mga ka-TNK? Ano po bang naidudulot nito? Of course, the campaign po aims to raise awareness
kung ano-ano po yung forms ng violence. But more than that, ang pinaka-importante po siguro ay through this campaign, yung tayo pong mga kababaihan, ay nalalaman po natin ano po ba yung karapatan natin, ano po ba yung mga batas, programa na nakakatulong po sa pagprotekta ng ating mga kapwa kababaihan. And personal take po is of course through this campaign bilang isang babae ay na-empower po tayo. And you know po, yung empowerment, later on, it will turn into a movement. So, just imagine po yung magiging effect kung lahat po ng bawat kababaihan ay empowered. Magkakaroon po tayo ng unified message na ibalik po ang pagkakapantay-pantay ng kahit anuman pong kasarian sa atin pong lipunan. Okay, well said, Miss Shara. So, nag-start po tayo in nag-start po yung campaign ng 1991. Pero yung Philippines po ay nag-join ng 2002, no, for yung dun sa 16 Days of Activism. And then dun 2006 po, through Proclamation 1172, ay nag-extend tayo from 16 days to 18 days. Yeah. So, Ms. Shara, ang 2025 18-day campaign ay nasa ilalim pa rin ng recurring theme na United for a Vow-Free Philippines na tumutukoy sa sinasabi nating whole-of-nation approach. Para sa inyo, paano nga ba makakalahok ang bawat Pilipino sa kampanyang ito? So, tama po kayo, no, Ms. Jessel. We have this recurring theme until 2027. Yun pong United for a Vow-Free Philippines. So, dito po, ang pinaka-tinutumbok po natin is this campaign aims to have a whole-of-nation approach. So, ngayon po, most of the time kasi when we hear this campaign, para po bang, government campaign, ganyan po, gawain po ng gobyerno. But this time, we want to shift the narrative na magpo-focus po tayo aside from the government officials na sila po talaga yung tumututok at nagpapatupad po ng ating batas. We also want to enjoin or palakasin pa po yung participation, number 1, ng ating po mga kabataan. Considering na sila po ang susunod po sa atin, it's better to instill as early as now sa kanila kung ano po yung kahalagahan ng kaalaman po ng karapatan bilang isang babae. And then of course, we want to empower po bystanders, yung ating pong mga kasamahan as ordinaryong mamamayan na in time po or in situations where they see violence being committed sa kababaihan, ay paano po yung tamang way ng pag-approach para pigilan ito. At lastly po is of course, we want to enjoin all the men po, ang ating pong kalalakihan, na kayo po talaga yung isa sa susi para tuluyan po natin puksain yung karahasan laban sa kababaihan. And we want to highlight na ang mga kalalakihan po ay allies po natin sa kampanyang ito. Okay, talagang whole of nation approach. Talagang Kaya kailangan talaga support pag may time ng lahat ng sektor. Kahit walang time, dapat gawa ng time, Ms. Sharon. Yes. And ang November 19 ay ginugunita rin bilang International Men's Day. Po, nasabi nga po kanina, at consistent ang PCW sa inyong mga advokasya na mahalaga ang male involvement sa kampanya against VOW. Ang alam ko lang yung MOVE. Men opposed against violence everywhere. Meron pa rin bang ngayon nun o wala na? Meron pa rin. Meron pa din. Kaya isa sa mga proyekto ninyo ngayong taon ay ang #Mr. Respeto Challenge. At ano po ito at paano ito mapopromote sa yung pagiging positive Filipino masculinity at aktibong engagement ng mga kalalakihan sa kanyang sa kampanyang ito. Kasi 'di ba, importante rito is ma-impluwensyahan ng mga kalalakihan. Paano po gagawin ito? Yes po. Isa nga po sa, as mentioned a while ago, ay isa po talaga sa tinututukan natin, maging allies po natin ngayon, ay yung mga kalalakihan. And isa po sa mga susi or campaigns po na ni-launch ni PCW regarding this, ay ito nga pong Mr. Respeto na nakita po natin kanina yung mechanics, So basically, ito pong Mr. Respeto ay isa po siyang online campaign, Ms. Sharon and Ms. Jessel, kung saan hinihikayat po natin ang mga kalalakihan na magbahagi po ng kanilang mensahe, ng pledge, at kung ano po ang kaya nilang i-contribute bilang lalaki para siguraduhin safe po ang ating mga kababaihan. At most importantly, kumbaga ay man-to-man approach po ba na
sa kanila po, sa grupo po nila, nag-i-start yung communication kung paano po sila makakalahok sa campaign na ito. And ito po ay online campaign as shown a while ago. This could be, lahat po ng ating kalalakihan ay pwede mag-join through posting their videos and messages and using the hashtags po na naka-indicate. The full mechanics po ay nasa Philippine Commission on Women na Facebook page, at ito po ay wag natin i-view as merely an online campaign kasi po ay marahil simple lang po siya tingnan, pero ito pong simpleng act na to ay makakapag-start po ng movement. So, sa mga kalalakihan, pwede po kayo mag-join doon sa Mr. Respeto Challenge. Ang kampanyang ito, Miss Shara, yung ating campaign po ay laban sa karahasan sa mga kababaihan sa loob lang ng 18 days. Ano pa ang ilang paraan na maaari nating gawin para maging araw-araw ang ating pagsuporta sa #VowFreePH? So, tama po kayo, Miss Jessel, no? 18-day po siya, pero siguro po as early as now, itanim na po natin sa ating mga isipan na this is an everyday, hindi nga campaign, parang everyday mission na siguraduhin nating ligtas sa ating mga kababayan. So, sa atin pong mga ka-TNK na nais pong makapag-contribute sa campaign na ito in their own little ways, since very intensified naman po ang ating online campaign, you can join this by by sharing po yung ating mga vow-free related na contents sa atin pong online world, and then pwede po kayo mag-change ng inyong photo frame. This is available po again sa PCW official Facebook page. Meron din po tayo mga ginagamit na sticker pack sa Viber, sa Telegram, na maaari po ninyong isend sa inyong mga araw-araw na nakakausap just to amplify po yung ating campaign. And then meron din po tayong orange your icon, at yung sa atin po mga ahensya sa mga opisina, even in the private sectors, pwede nyo pong illuminate ang inyong mga respective offices using the official campaign color ng 18-day campaign to end vow, which is color orange yes. po. Ayan. And then, dagdag na rin po yung paglalabas natin ng IEC materials at kung ano-ano pa pong content para naman po makapag-tap tayo sa iba nating kababayan to further elevate po yung kanilang awareness regarding this. But highlighting po yung sinabi ni Ms. Jessel kanina, no, this is not hindi lang po ito yung mga kaya nating gawin. Most importantly is yung everyday po bang responsibilidad, let's be accountable, na tayo po ay may mission na protektahan po yung ating mga kaibigan, kapamilya, or even mga kasama po natin sa trabaho na mga babae. Okay. Last question na lang, Ms. Shara. Isa sa highlight ng 2025 18-day campaign ay yung Youth Forum at role ng digital media. Paano ginagamit ng PCW ang inyong platform para po at iba pa pong trends upang ilapit ang Safe Spaces Act at iba pang anti-vow laws sa language at style ng mga kabataan, sangguniang kabataan at student leaders? In other words, paano po mai-invite o hatak ang mga kabataan para maging part ng itong ating kampanya ngayong taon. How will you do it? So tama po kayo. Ngayon po napaka-rampant na po ng use ng social media. Kanya-kanyang kanya-kanyang strategy paano po makakuha ng atensyon. Sa side naman po ng PCW, we have a very diverse team po na nag-handle po ng aming mga social media campaigns. May Gen Z, may millennial, at may young at heart po. Kaya we try to collaborate para po makapag-produce kung ano po yung talagang makakapukaw ng atensyon ng atin pong mga fellow youth po ba. Pupunta ba kayo sa mga eskwelahan? We tap them po in such ways na naggagawa po kami ng content kung ano po yung mas patok sa mga kabataan. Ngayon, of course, before po, we have lengthy na mga materials. Pero ngayon po, we try to adapt na in the form of micro-content such as reels, kung paano po natin mas mapupukaw yung kanilang atensyon. And then more than that po ay
we try to highlight yung message po ng kampanya in such a way na maiintindihan po ng ating mga kabataan. At isa na nga rin po dito is, aside po dun sa mga online campaign, Ms. Sharon, is isa po sa aktibidad ng kampanya ngayong taon ay yung pagkakaroon po ng Youth Forum. This will be on November 25 next week. So dito po, ginather po natin. Kanina po natanong nyo kung pumupunta kami sa mga schools. Ngayon po, igagather po natin yung mga secondary schools, universities, and even the members po ng Sangguniang Kabataan para sa Youth Forum na ito, kung saan magkakaroon po ng diskurso or diskusyon tungkol po sa mga saan po nagmula ang vow, ano po ang uri nito, paano po ito pipigilan, at paano po mai-institutionalize sa mga paaralan, at paano po makaka-contribute yung ating mga batang leaders pa lang po ngayon sa pagsugpo po ng karahasan sa kababaihan. Okay. Maraming salamat, Ms. Shara, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Makakasama po natin ulit siya mamaya po dito sa TNK. Pero mga ka-TNK, puputulin po muna natin ang ating usapan. Maya-maya lamang po ay may makakasama po tayong isa pang guest mula sa Philippine Commission on Women para talakayin ang nalalapit na 18-day campaign to end vow. Sino kaya siya? Alamin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. This 18-day campaign to end violence against women or VOW, we're inviting all men to step up, speak up, and stand for respect and equality for a vow-free Philippines. The hashtag Mr. Respeto Challenge encourages men to share their personal stories, reflections, and promises that show what positive masculinity truly looks like. How to join? Record a short video, 30 seconds to 2 minutes, portrait or landscape in a smart casual or everyday attire. Make sure your audio is clear. In your message, answer this. How do you use your influence at home, at work, or in your community to help end violence against women? And how can other men be allies? You may follow this simple spiel. Ako si bilang lalaki. Ngayon ang tamang panahon para gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lalaki para sa isang vow-free Pilipinas. Inaanyayahan ko si na makibahagi sa hashtag Mr. Respeto Challenge. Post your video on your social media account. Tag the Philippine Commission on Women at PCW.gov.ph and use the hashtag Mr. Respeto and hashtag VowFreePH. Challenge a friend. Inspire more men. Help amplify the call for respect, equality, and a vow-free Philippines. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman, at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang United for a Vow-Free Philippines na siyang recurring theme ng National 18-Day Campaign to End Violence Against Women. May isa pa po tayong special guest na live po ngayon dito sa ating studio. Kaya mga ka-TNK, pakinggan natin ang tinig ni Miss Ana Margarita Nuque, Information Officer mula po sa Interagency Council of Violence Against Women and Their Children o IACAT. Ano ba to? Iyak Vauci. Ayak Iba yung Vauci. Ayak at Miss Ayak Vauci Secretariat. Welcome sa Tinig ng Kababaihan, Miss Marga. Magandang hapon po. Ang Thank you ganda very naman much for having me. Ang ganda naman ng nickname mo, Marga. Marga. Miss Marga, diretso na po tayo sa ating katanungan. Ang Ayak Vauci o Interagency Council on Violence Against Women and Their Children, katuwang ng PCW po ay mandated to coordinate, monitor, and evaluate ang 18-day campaign activities sa national level. Bukod dito, ano pa po ang iba pang mandato ng council at sino-sino nga ba ang bumubuo nito?
Yes. Opo. For yung na-mention nga po na Interagency Council on VAUSI Secretariat, so kami po ang IAC VAUSI. Yung IAC VAUSI po was created by Republic Act number 9262 or the Anti-VAUSI Act. And binubuo po ito ng 12 member agencies. That would be yung DSWD and DILG who are respectively po ang aming chair and co-chair po sa council. And then the Philippine Commission on Women as the council secretariat. So doon po ako bumibilong. And then we also have the Civil Service Commission, the Commission on Human Rights, the Council for the Welfare of Children, and then yung departments po natin na DepEd, DOLE, DOH, DOJ, and then our law enforcement agencies such as ang Philippine National Police po and yung NBI. And then to the question po on kung ano pa po yung mandate namin ng council mismo, yung agencies po na ito nag-work together to formulate programs and projects po sa ating anti-VAU initiatives across the country. So yun po yung pinaka-target natin, and then nagsaserve po as the coordinating and monitoring body for our anti-VAU initiatives. Okay. Bilang bahagi ng IAC VAUSI Secretariat, ano po yung kasalukuyang estado ng ating kampanya laban sa karahasan sa kababaihan? Paano ginagamit ng IAC VAUSI ang 18-day campaign taon-taon upang sukatin ang progreso at itatag ang mga prioridad ng lahat ng ahensya sa paglaban ng karahasan? Kung meron po tayo mga numbers, survey, anong estado na natin? Lumalapit na ba ang kababaihan sa kalalakihan? Pantay na ba o hindi pa? Alright po. So, yung na-mention po kanina, di ba po may 18-day campaign period tayo that we look at yung November 25 to December 12 po annually. So, sa amin po, yung sa council, we look at the data po and yung initiatives natin throughout the year. So, yearly po, tinitingnan natin yung data and yung initiatives. For data, we look po to our council members kasi nagko-collect po yung nilista ko po kanina na 12 member agencies. Meron po dyan na nag-provide ng mga administrative data through their data collection processes. So, nag-request po kami from them for information. And then, based on those, we also look po on the initiatives that they conduct po throughout the year. So, yung important din po na source namin for data is yung sa PNP CIRAS, kung familiar po sila. So, this refers to the Crime Information Reporting and Analysis System ng PNP. Meron po kasi silang e-blotter across all units po ng police stations in the Philippines. Tapos doon namin nakukuha ang very significant na data on VAU cases po na nare-report, and we have information or data from 2024 po na there were 13,275 VAU cases po, and 65% of those were VAUSI cases. Ang laki pa rin pala, no? Yes. Balik galing yan sa VAU desk, ano? Nanggagaling po ito sa PNP. So, meron din po tayong data from our VAU desk officers. Meron po kasi silang kinikip na blotter na libro, blotter book na libro. But for the PNP, what they record in their CIRAS is yung mga lumalapit po at nagpa-file ng cases sa ating stations. And then, yung going back to yung question po on yung monitoring po ng ating progress, nagde-develop po kasi kami ngayon ng monitoring and evaluation framework na makikita din po sa ating National Action Plan to End VAU, para po makita natin talaga at ma-assess kung ano yung status at progress natin from our anti-VAU initiatives. At may nakita na po ba kayo? Sa ngayon po, nakikita natin po yung data, pero in terms of monitoring po the progress, we are very hopeful po that through the monitoring and evaluation framework na dinedevelop natin actively, makukuha na talaga natin yung comprehensive na Yung status natin. big picture. Yes, exactly po. Miss Marga, sorry po, last year, ni-soft launch natin yung National Action Plan to End Violence Against Women during 2024 18-day campaign. Maari ba nating bigyan ng update yung ating mga ka-TNK tungkol dito? And ano ba yung nilalaman at paano ba ito malolocalize sa iba't ibang rehiyon ng bansa? Okay, yung na-mention po kanina, yung National Action Plan to End VAU, sa mga hindi po familiar, ito po ang NAP-E-VAU that covers 2025 to 2030. So ito po yung magsisilbing roadmap na ng lahat ng implementers natin on anti-VAU initiatives from national government agencies, LGUs, yung local government units po, civil society organizations, women's rights organizations, grassroots communities, lahat po. Ito ang magiging roadmap natin towards a vision of a gender
violence-free community po. And then, yung NAP-EVAL, baka po makatulong sa ating mga ka-TNK listeners na maari pong implementers from agencies. Makikita po kasi sa ating NAP-EVAL yung menu or list of activities po that you can do in your areas para po sama-sama po tayo towards one direction sa vision po natin na VAL-free community. Kailan namin matatanggap yan? Yung launch po ay will be on December 1, 2025 po. So, malapit-lapit na po talaga. Okay, ano yun? Via email? Publish po. Publish. Makikita yun sa digital library po ng PCW. Ay, di hahanapin pa namin. Sige, ipopost po natin yan sa Facebook page ng Philippine Commission on Women. Yes po. May official launch tayo niyan, Ms. Sharon. Okay. Kumusta naman po yung ating VAU desk na mention ko kanina? 100% po ba ng barangay sa Pilipinas ay mayroon na nitong VAU desk? And even, di ba, sa mga PNP police stations, di ba, meron ding VAU desk, no? At masabi po ba nating functional na po ang lahat ng existing VAU desks? At pinaka-importante sa lahat, paano sinisiguro ng VAU desk na ang mga victim survivor mula sa liblib na lugar ay may kapansanan man yan, o katutubo, o nakakakuha ng pantay at culturally sensitive na tulong coming from the government. Opo. Yung data po o yung status ng mga VAU desk natin, nakukuha natin from DILG. So, sa 2024 po, Seal of Good Local Governance Audit para po sa mga barangays in 2024, ang report naman po is 99% of barangays. Meron na pong VAU desks. Okay. And then, on the question of functionality, 61% of those po, highly functional na. Meron naman din po tayong categories on them being moderately functional, low functional, and non-functional. And then, ang goal naman po is with this data, then we can further work on improving po yung capacity ng mga desks na to. And then, yung sa question naman po kung yung paano nabibigyan ng tulong, yung mga nasa liblib po na lugar, and yung mga persons po with disabilities, paano sila nabibigyan ng service. Sa batas po kasi natin sa RA 9262, makikita po sa IRR na part po talaga ng ating requirements or responsibility po ng LGU is yung barangay VAU desk dapat capacitated to handle po our victim survivors with sensitivity and care. So, kasama po yun sa training nila para ensure na naalagaan po talaga yung survivors. Pero bukod dito sa mga VAU desks natin, paano pa or saan ba maaaring humingi ng tulong yung ating mga victim survivors and ano-ano ba yung mga services na naghihintay para sa kanila? Madami po actually. So, makakatulong din po if we could go through them. So, isa-isahin ko po, for legal, meron po tayong protection orders. So, 3 klase po yun. Meron tayong barangay protection order, temporary protection order, and permanent protection order. So, our survivors ng VAUC po, that means po yung intimate partner violence against women po. Pwede po silang lumapit sa barangay para kumuha ng BPO, yung Barangay Protection Order. And pwede po silang pumunta sa courts para naman kumuha or mag-apply for or file a petition for a temporary or permanent protection order. So yun po yung option natin for legal. And para magabayan po sila, pwede silang lumapit sa kanilang district public attorney's offices po. So mga PAO sa kanilang local areas kasi nagbibigay po sila ng free legal assistance. And then for counseling naman po, meron tayong mga local social welfare and development offices. We call them our SWDOs. Meron po tayong mga registered social workers na nagbibigay ng counseling or psychological first aid. Kung kailangan po nila ng further assistance or specialized assistance talaga, may referral pathway naman po yan in our local SWDOs. And then for the medical, I'll try to keep it short po. Yung medical, meron po kasi tayong mga DOH-retained hospitals. And then, the DOH-retained hospitals have our Women and Children Protection Units. Yung WCPU po ang tawag doon. And then, they provide yung parang pag-examine po, yung pagbibigay ng medical legal sa ating mga survivors, especially survivors po ng physical abuse. Para po, meron din po silang evidence regarding the abuse that they experienced. Okay, lagi mong na-mention yung victim survivor. Yes, may nagtanong sa akin yan sa conference namin, managers conference. Paano daw kung namatay? Hindi survivor. Anong tawag ba? Victim kasi victim survivor, sabihin survivor siya. Yes, po. Paano po kung namatay yung victim? In our case po kasi ano yung pwedeng i-label? Yung label po. Kasi, or gamitin na word na term. pag nag-newscast.
I suppose po it would depend on the context po ng newscasting kasi we could use general terms such as deceased or kung ano man po yung ginagamit. If legal po yung basis natin, then we could refer to the law kung ano yung terminology na ginagamit. Although in our case po kasi yung nakakarating po na reports is yung mga nakaka-report pa na victim survivor. Ayun po. Okay. Salamat Miss Marga sa inyong mga ibinahagi sa amin. At bago tayo dumako sa ating say sa TNK ay tungkol sa episode natin ngayong araw ay magbigay daan po muna uli tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Ibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. This 18-day campaign to end violence against women or VOW, we're inviting all men to step up, speak up, and stand for respect and equality for a VOW-free Philippines. The hashtag Mr. Respeto Challenge encourages men to share their personal stories, reflections, and promises that show what positive masculinity truly looks like. How to join? Record a short video, 30 seconds to 2 minutes, portrait or landscape in a smart casual or everyday attire. Make sure your audio is clear. In your message, answer this. How do you use your influence at home, at work, or in your community to help end violence against women? And how can other men be allies? You may follow this simple spiel. Ako si bilang lalaki, ngayon ang tamang panahon para gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lalaki para sa isang VOW-free Pilipinas. Inaanyayahan ko si na makibahagi sa hashtag Mr. Respeto Challenge. Post your video on your social media account. Tag the Philippine Commission on Women at PCW.gov.ph and use the hashtag Mr. Respeto and hashtag VOW-free.ph. Challenge a friend. Inspire more men. Help amplify the call for respect, equality, and a VOW-free Philippines. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga.
Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At sa pagkakataon pong ito, alamin natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating Question of the Week. At yung tanong nga po natin kanina, ngayong nalalapit na ang annual 18-day campaign to end violence against women, nais naming marinig ang tinig ng mga kabataan. Paano mo sisimulan o itutuloy ang laban kontra VAW? At ang say nga po ng ating mga ka-TNK, sabi ni Sean Kyle Flores, bilang kabataan, sisimulan ko ang laban kontra VAW sa pagiging mulat, maalam at handang manindigan para sa karapatan ng kababaihan. Itutuloy ko ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng respeto, pakikialam kapag may nakikitang pang-aabuso at pakikiisa sa mga kampanyang nagtataguyod ng kaligtasan at dignidad ng kababaihan at mga bata. Kapag nagkakaisa ang komunidad at pamahalaan, mas nagiging matibay ang proteksyon laban sa karahasan at mas napapalakas ang suporta sa mga biktima. Mula sa simpleng pag-aaral, pagsasalita at pakikinig, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Say naman po ni Christian Ibana, simula sa bahay, tuturuan ko ang aking sarili at iba pa ng pantay na karapatan ng babae at lalaki. At say naman po ni Mike Alvin Lucanias, magsimula tayo sa pagpuna ng mga sexist jokes at victim blaming sa mga babae. Halimbawa ay ang paninisi sa kanilang kasuotan na magiging dahilan daw upang sila ay hindi irespeto. Maging open-minded sa mga gender roles, iwasan o punahin ang negatibong komento tulad ng kababae o kalalaki mong tao. Sa paggawa ng mga ganito sa araw-araw, maaari nating maimpluwensyahan ng iba na tularan tayo at maging marespeto din sa kanilang kilos para malabanan ang VAW. At sabi naman po ni LV Pakingan, ang nalalapit na VAWC celebration ay hindi lamang isang okasyon na inaalala sa loob ng 18 araw kada taon. Higit pa rito ay paalala na ang laban kontra karahasan sa kababaihan at kabataan ay dapat isinasabuhay araw-araw. Hangad natin ang isang lipunan kung saan wala nang naabusong bata at babae. Kaya't huwag natin itong tingnan bilang taunang selebrasyon lamang, kundi bilang isang patuloy na advocacy na dapat nating isulong sa ating pamilya, paaralan at komunidad. At mula naman po sa ating Godvocates community, may say si Eden Alnas Dodulaw Soriano. Hindi lang pag-celebrate, kundi tuloy-tuloy na matapos ang pag-alipusta sa mga kababaihan at magpatuloy ang advocacy para marinig ang tinig ng mga kababaihan at mga kabataan. Sana po kahit matapos na ang campaign, tuloy pa rin ang pagtulong sa mga kababaihan, lalo na sa mga batang nakaranas ng mga hindi maganda sa buhay at maging ang mga walang magulang at nasa lansangan. At sabi din naman po ni Erlinda Ortiz, lalo na sa mga perpetrator, ito po ay isang pagpapaalala sa lahat ng tao, sa mga biktima at sa mga nang-aabuso upang maiwasan ang pang-aabuso at malabanan ito. Sa mga mang-aabuso, ito ay isang warning sa inyo, kaya mag-isip ng maraming beses bago ka mang-abuso ng kababaihan at anak o kabataan. Okay din to, nananakot. May warning siya. Yeah, salamat warning. po sa mga nagbigay ng kanilang insights. At Miss Marga, ano naman po ang iyong masasabi sa say ng ating mga ka-TNK? Yes po, bale, may dalawa pong tumatak sa akin na insights. Yung isa po is yung hindi lang one-time thing ang pag-address po ng VAW at ang pag-combat sa VAW. Ginagawa po natin ito araw-araw, sinasabuhay po natin ito para ma-achieve po natin yung goal natin na i-end po ang VAW. And then, pangalawa, gusto ko po yung may pag-address po talaga sa perpetrators kasi tama naman po talaga, hindi lang po ang interventions ay para sa survivors, kundi para din po sa ating mga perpetrators, para po sila din ay eventually itigil din po ang behaviors that cause harm po sa ating kababaihan. Okay. Salamat Miss Marga. At para naman po kay Miss Shara, bilang pagtatapos, ano po naman ang inyong mensahe sa ating mga ka-TNK ngayong nalalapit na 18-day campaign to end VAW? Thank you, Ms. Sharon. Kanina pa nga po natin naririnig, no? We want to highlight na yung, kahit po ang title nito pong ating observance ay 18-day campaign to end violence against women. We must ensure po na hindi lang po sa loob ng 18 days na ito tayo kikilos para protektahan po ang ating kababaihan. Kasi if we trace back our roots, tayo po ay nandito, we are blessed with this life through our mothers at yung mga babae pong nauna pa sa kanila. Kaya po ngayon, let's accept the reality na
ito pong vow ay tunay na nangyayari sa atin pong kapaligiran marahil sa miyembro ng inyong pamilya, kaibigan o katrabaho. Kaya po tayo ay may responsibilidad na makiisa po sa kampanya para pigilan ang karahasan laban sa kababaihan. At ito nga po ang focus natin. We want to call on, of course, our government officials, ang atin pong mga kabataan, kalalakihan. Isa pong pagkakataon para maka-join sa campaign na ito ay paglahok po sa Youth Forum sa darating na November 25, Tuesday po next week, sa SM Mega Mall po ito. At lahat po ng detalyeng ito ay nasa Facebook page naman po ng PCW. So muli po, sa ngalan po ng chairperson po namin, PCW Chairperson Ermelita V. Valde Avilla, inaanyayahan po namin kayong mga ka-TNK at bawat isa po sa ating kababayan na makiisa po sa atin pong pagtindig para po protektahan ang ating mga kababaihan at tuluyan po nating makamit ang isa pong vow-free Pilipinas. Thank you very much well po. said. Muli, maraming salamat po kina Ms. Shara Dave Absede at Ms. Ana Margarita Nuque. Sila po ang mga information officers mula sa Philippine Commission on Women. At maraming salamat din po sa bumubuo ng AYAC VAUSI Secretariat, kay Tita Prosy, Bianca, Jem, Jessie, Bell, Rian, and of course kay Marga. At shoutout din po sa KRMD ng PCW kay Ms. Honey, Ms. Vicky, Ms. Helen, Sir Jojo, Sir Nico, Ms. Gladys, Sir Markel, Chano, Ryan, Sean, Chad, JP, Jen, Jazz, Shika, Mickey, Mike, Kat, Shara, at ako po. At bukurin ko na rin po ang pagkakataon nito na imbitahan po kayong lahat, lalo na po ang ating mga kabataan na makibahagi po sa ating 18-day campaign to end violence against women na magsisimula po sa November 25. Okay, at shout out din sa aking mga ka-high school kasi magkakaroon kami ng alumni homecoming. Wow. Batch 81, shout out. May mga nakikinig at nanonood online. Shout out sa Enjoy inyo po kayo. mga high school alumni. At all the best sa PCW sa nalalapit na 18-day campaign at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ng aming direktor na si Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Maraming salamat. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valde Avilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo sa TNK Production Team. At tandaan, hanggat nananatili ang karahasan sa kababaihan sa ating lipunan, hanggat may isang taong ang tingin niya ay nakakataas siya sa isang kasarian, at hanggat hindi nagiging malaya ang bawat babaeng Pilipino sa diskriminasyon, hindi matatapos ang ating ang kampanya natin para rito, yung ating laban. Kaya lumagpas man ito sa taon ng 18-day campaign to end vow, ang sabi nga po ko kanina, whole year round ang ating laban. Okay, mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. At hanggat hindi po nagiging pantay ang pagtingin, oportunidad, karapatan at estado ng kababaihan at kalalakihan sa ating lipunan, hindi tayo titigil sa pangangampanya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Dahil ang gender inequality pa rin po ang nananatiling ugat ng violence, not just against women and children, but against anyone na itinuturing po natin na marginalized. Kaya mga ka-TNK, let us all stand united for a vow-free Philippines. Sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessa Lacino. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Upang ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan, alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa sisidlang pananaw at adisyon na napatasakin na mulatan. Itulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan.
Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang ng dulot ng angkin niyang kakayanan. May paraan upang bigyan ka ng tamang panlingap sa kalusugan, ng kinin ng pagunlad na dulot ng edukasyong di nalilimitahan. Humakbang palabas sa parisukat na nagustulang kulungan, patunayan kaya makipagsabayan sa mga pinunong kalalakihan. Dinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Panahon ng kahon ng media ay pawalan ka ng tuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas pang kalikasan, at isaalang-alang din ang iyong pangailangan at kapakanan. Tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angkin niyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karahasan. Sa madilim na kahon lumaya sa pang-aabuso at pagkakipit sa digmaan. Naging mga munting kababaihan sa mundo'y sumisibol pa lamang. Huwag sa kahon arugain, kundi sa bisig at pag-ibig na magulang. Sa labas ng tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Naniniwala ako na dapat may boses din ng mga kababaihan sa mga nilimikha at pinapasang batas para sa bayanan natin. Karapatan mo bilang isang batang babae makapaglaro, makapag-aral, magkaroon po ng magandang bukas. Sa labas ng kahon, dinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan.